Purihin po ang Panginoon. Yan, live ulit tayo ngayon by the grace of God, November 13, 2024. Tayo po muna ay manalangin. Praise the Lord. Purihin ka, Panginoon. Muli kami nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong biyaya at dakilang Diyos na Panginoon makapagbahagi na yung mga salita sa aming mga kaibigan. Salamat, O Diyos, sa lahat ng bagay na yung binibigay sa bawat isa sa amin, lalo tigit ang kalakasan, ang buhay na mula sa iyo, dakilang Diyos. Tunay na kami wala magagawa kung malibang kami lumapit sa iyo. Hallelujah. Salamat po sa mga oras na to, dakilang Diyos. Ay, Lord, nilalapit namin ang lahat ng bagay sa aming pagbubulayan, dakilang Diyos, sa iyong mga salita. Inaangkit namin ang pagtatagupay. Samahan kaming lagi na yung Santong Espiritu, O Diyos, at dalangin namin sa aming mga kaibigan ang pagdudumaling tumanggap ng kaligtasan. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bati po tayo ng happy birthday. Happy birthday to Inday Biliarin. Happy birthday to Ka Sawadi. Happy birthday to Rose Villanueva. Happy birthday to Jocelyn Capadosa. Happy birthday to Jeff Gerpasio. Happy birthday to Maria Victoria Salandanan Lumbang. Ayan, so ngayon po ay November 13, 2024. Happy birthday to all those birthday celebrants po sa araw na ito na ayan, ating pong pasalamatan ng Panginoon sa isang taon na binigyan kayo ng lakas, ng buhay, kayo ay pinagtagumpay, nakarating kayo sa araw na ito. So, may God bless you, may God continues to give you wisdom, to protect you, your family, and may God give the desires of your heart. Yan po. So, God bless you and your family po. Ayan, inaano ko lang kasi baka mamaya maingay. So, and thank you again to all the people sharing my reels, my videos po. Yan, talagang thank you lagi masasabi ko. Ayun po. Yan, so kalahating araw lang ako nag-social media at hindi pa tayo nagbabrowse ng talagang browse. Yan, kaya nga hindi ako yung sasabihin mong ano daw, yung mga kapitbahay or something kasi I cannot reciprocate what they will expect from me. Yan. So, salamat po sa inyo. Yan, God bless all of you. And I want to share this verse because I will not spare this. 3 days ago, the Holy Spirit spoke to me. Yes, I thought I'm done sharing not so good things. Supposed to be yesterday, pero sabi ko nga, lately nga po kasi ay masama ang katawan ko. So, next time na lang. So, by the grace of God, kagabi, nagawa akong isulat to. I asked God, Lord, sabi ko, masama ba katawan ko everyday kasi I'm sharing some things na in a bad way. Yung parang may galit, na may personal ka na, 'di ba? So, you know, after a while, kahapon po, yan, at nasa toilet na naman ako nung kinausap natin ng Panginoon, lumakas ako. And that means, sumagot po ang Diyos. He answered me, hindi anak. Na parang it is okay lang, you are not, parang, tawag dito, lumalagpas ka sa dapat mong sabihin. Yan. Of course, lagi ko nga sinasabi, nakikita ng Diyos ang puso natin. So, alam ng Diyos kung ako ay punong-puno ng galit, pag ako po ay nagkakaroon na ng testimony po. Yan. Na tipong gusto mong, di ba, gusto mong umbagin na yung mga taong sinishare mo. Yan po. So, by the grace of God, kaya nga ako lumakas kahapon, and pinagtagumpay po tayo, purihin po ang Panginoon. So, you remembered, I shared yung nakita ko nung utusan ako ng Holy Spirit to go to the profile of my sister-in-law and found out ever since I was never tagged in any of her posts in which she tagged everyone in the family except me. And she told me nga na malaki galit niya sa akin for some reasons I mentioned before. That was all in her mind for a decade, and I told you I was surprised. And then 3 days ago nga, the Holy Spirit told me, which I did not notice,
before nung makita ko yung post niya and whom she tagged. Pati pala yung anak kong si Andrea, my daughter, was never tagged at all. So, all of this time, I thought we were part of this family, but I was wrong. Iyak tayo. So, okay lang. Sorry po. So, that person who connected in my internet, in my Wi-Fi, whom I saw in the name of mobile, named Di Kabilong here, was probably right. I want to add this also. Maybe they thought for a long time that my husband also supported Andrea. My husband's salary was 1,200 dirhams. Padala mo kay Julian, 10K or 15K. Abono ka pa. In which, ginalaw pa ng iba. Dun sa bahay ko sa Dubai, ako lahat gumagastos dun. The truth is, si Andrea pa nagbibigay sa asawa ko every time nahingi siya ng pera. My husband will not say anything about all what I am talking about here in my FB Live because he knows everything was true. Di niya ako binablock or ina-unfriend because I do not lie. He is accepting his mistakes, pinapaunawa to ng Diyos para magbago po tayo. Kumbaga, ikaw pa magmamalaki, mali ka na nga, 'di ba? So for all of us po, na mali ka na, dapat yung nga same like my husband, parang he will just keep quiet, 'di ba? Hindi niya ako ina-unfriend, hindi niya ako binablock kasi alam niya lahat ng sinasabi ko dito ay totoo. Yan, wala akong sinasabing hindi totoo. Yan po. And of course, hindi yan i-allow ng Panginoon na harap ako dito, tas puro kasinungaling yung sinasabi mo, di ba? Yan. That is why we stayed for 2 decades nga po. Yan, na, kumbaga, hindi kayo nagkakaintindihan minsan. Pero, parang, when there are things na hindi talaga maganda, parang, yung isa dapat makaunawa, kaya magbibigay. Yan, so, ganun ako sa kanya pag na, iintindihin ko siya. Yan, ay dapat intindihin niya yung sinasabi ko dito, dahil wala naman ako sinasabing kasinungalingan. Yan po. At, lalo na nung, kumbaga all my life, lalo na nung naloko kami sa Dubai, he knows I never left him. Puro siya sentro ng isip ko. Ako lagi nag-a-apply para sa kanya ever since. Nung nagpunta siya ng Dubai, ako nag-apply sa kanya. Except, that time of course, nang binata pa siya nag-apply noon. Pero nung ako'y nabuntis, kay Julian, buntis pa lang ako, nag-a-apply na ako para sa kanya. Yan. Kaya nung nung naipanganak ko si Julian, iniwanan ko si Julian after 9 months, yun yung papunta na yung asawa ko. Yan po na nasa agency siya kasi hindi ko siya pwedeng i-apply ng visit visa kasi alam ko nga mahina yung loob niya. I cannot compare myself to him. Ako kasi visit visa ako nung nag-apply, which I really don't know. Yung ngayon naloko ako, bukod pa isa naloko ko kami. Yan, akala ko may work na ako doon, nagbayad ako ng more than 100,000, wala palang trabaho. So, yung nga alam ko mahina loob ng asawa ko, he cannot live alone until now, may sakit na ako, sinusupport ko pa siya. Iniisip ko yung mga dapat i-prepare. Because ever since, he told me naman na, when I asked him nga, na, what is your plan for us? Sabi niya, wala. Kaya ako nagpaplano sa pamilya, yan, kasi wala siyang plano. Alam nga namang, di ba, pilitin mo ang taong walang plano. Yan. So, he knows I never get interested kahit sa isang bintana dito sa bahay nila, kahit isang pinto, isang alikabok. By the grace of God, I know how to work. Dahil dito sa lugar na to, umaasa sila lahat sa iisang tao. Kumbaga, asa yung lakas mo, utak mo, kamay mo, paa mo. Kung walang use yan, sayang. Kung yung nagtitinda ng pandesal, baka di nakatapos pero nakaisip ng way para mabuhay. God gave us all. Diba? We lack nothing.
Unless you were born paralyzed, blind, you still have other parts of your body to use. Kaya parang, kumbaga para silang robot, puro disusi po. I hate to say this. I'm really sorry. Si Julian, my daughter, sabi ko, ate, bibili ako ng paminggalan kasi pangit na. Sabi sa akin, wag na maming si tita na. Sabi ko, puro kayo tita, puro kayo asa sa tita mo. Paano kung wala siya? Yan, nga kayong lahat. So, bumili ako ng lutuan de kuryente, ayaw naman paggamit. Pero my husband requested before na gusto niya nga ng de kuryente. Yan po. So, my husband knows nga, kahit isang pirasong bintana, or susi man lang dito sa bahay na to, di ako nagnanasa sa lugar na to. Just if they were thinking. And buti pala, that time, my husband asking me for money para malipat sa name niya, yung sinabi ni mami sa kanya, by the grace of God, hindi yun natuloy. At baka isipin lang talaga nila may hidden desire ako sa property dito. This is all God's plan na mapastay ako dito. Kinukuha ko nga sa kanya mga anak ko pero ayaw niya ibigay. Kasi nga, he cannot live alone. One time, Brian, the youngest nephew of my husband, he came here and saw me in the sala. He was shocked. Close the door and babalik sana pa uwi. Sabi ko at that time, bakit para kang nakakita ng multo? How we teach our children. Diba? I sharing the word of God is like a monster to other people. I am a bad person po. Now, what kind of heart and mind do we have? Or do we really fear God? Diba? Ituro mo yung sa anak mo na matakot ka dyan sa babae na yan or ano. Diba? So, every time pupunta yung bata, parang ilag na, parang di makasalita, ganyan, takot na takot sa akin. So, after decades being together now, I conclude how greedy my husband is. Mana sa kanya si Julian. There are so many reasons, but last time it struck me a lot. Inas ko siyang bumili ng antibiotic po. That time I told you na para ko nabangag kasi isang banig ng antibiotic ang inubos ko. So, sabi niya, amin na yung pera. Sabi ko, baka 10 piso lang yung antibiotic, ayaw mo bang ibigay sa akin? Parang, kumbaga, everything was show up since the beginning na makilala ko siya. Lahat pala ay puro palabas, yan. Hindi ko alam kung may pagbabahal siya, kahit isang tuldok, yan po, hindi ko alam. Dahil kahit nga 10 piso, hindi niya maibigay sa akin. Lahat pandisol ko, ako bumibili niyan. Lahat ng pinopost ko sa yung mga mani ko, special nuts ko, ako bumibili niyan. Wala siyang kinukuha sa padala sa kanya. Yan, dahil takot rin naman siya talagang kumuha, pero hindi siya natatakot kuhanin ang pera ng padala sa mga anak niya. Yan, purihin po ang Panginoon. And I want to say this once, prayer ko because sa prayer ko, because really I have different faith. I hold on to God's promises. Si mommy and daddy, my in-laws po, kasama sa prayers ko, masama sana sa rapture. Just really do not know, I do not know if all my sacrifices in serving God would be enough for all those souls I'm praying for. My in-laws, I do not remember anything they did to me wrong. They are good to me and Andrea. And in my daily prayers, I prayed so hard for them. Sabi ko, Lord, sana they will be humble enough to accept you as their Lord and Savior. Kung sila ay magpapakababa lahat sa Panginoon, God will not reveal to me all those they did wrong and in anger. Yan, hindi talaga ilalabas po ng Panginoon lahat. Kung sila ay noon pa lang nagpakababa sa Panginoon, tumanggap ng kaligtasan. So, dapat natin maintindihan ang mysteries of God po, ang Word of God, ganyan na pag ikaw, yung nga nagtatapat sa Panginoon, ginagawa mo kalooban ng Diyos, pag meron sa yung umaape, yan, merong tagal na sekreto, ilalabas ng Diyos. The Holy Spirit will talk to you. And by the grace of God, that was happened to me. Yan, and it can happen to any one of us. If there is someone na umaapi sa inyo, samantalang wala kayong ginagawa masama, God will help you po. God will, listen, di ba, to the prayer of the righteous. Yan po. So, hindi ko pinag-pray. I mean,
kumbaga, ang Panginoon na magtatanggol, yan po. Of course, God knows, I never prayed na may mangyari sa kanila or something, or eto, all those things na na-reveal sa akin, nalaman ko, hindi ko nga alam eh. Kaya yung Holy Spirit ang nagpaalam po sa akin, na all this time, yan pala lahat. Diba? Purihin po ang Panginoon. And another prayer I have, which I started in Dubai, after I had stroke. Sabi ko, Lord, sana ako na lang ma-stroke sa family ko. Because I do not know if they have faith to endure everything po. Yan, purihin po ang Panginoon. I hope wala na akong, kumbaga, nasabi ko na lahat. Yan, wala nang ipapaano ang Panginoon sa akin. So that these people, they will be humble enough, diba, to accept the Lord, to repent, para sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan. Dahil hindi ka magiging anak ng Diyos pag hindi mo tinanggap ang Panginoon, pag hindi ka nagsisi. Yan, kaya kahit yung kalumalumaan na ano mo, na kasalanan mo, na tago mo, pag tinanggap mo ang Diyos, napatawad ka na. Purihin po ang Panginoon. So I hope you learn from that testimony. So let the word of God change all of them. I hope and I pray, because every day I'm praying so hard for them. And today the title of my FB Live, what are the purpose of the talents or the gifts given by God? First, for our own benefit. In Deuteronomy 8:18, New Living Translation, remember the Lord your God. Iyak pa tayo. Anyways, He is the one who gives you power to be successful. In order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestors with an oath to make us successful po. So, kaya kami talent, di ba? Para maging successful ka, gamitin mo yung talent mo sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Yan, kaya tayo, hindi mo sasabing, Lord, bakit wala akong talent? Bakit wala akong gifts? Meron. Kaya lang nga, hindi natin bino-work out kung anong bigay ng Panginoon. Hindi tayo nananalangin na, Lord, ano kaya yung gagawin ko para ako'y kumita? Diba, hindi ako aasa sa ibang tao. Kasi, I am gifted. Sasabihin mo sa Panginoon, alam ko na may binigay ka sa akin. Diba, purin po ang Panginoon. Second, to serve others. 1 Peter 4:10, English Standard Version, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. So, sabi niya, di ba, to serve others daw. Kaya nga, whenever, etong to serve others, actually, it goes for the believers and for non-believers po, unbelievers, na you are not only helping those kapwa mo, brethren, or brother, sister, but also you can, if you can, di ba, if there is a way or possibility that you can help other people whom you think that they need help, why don't you help them? Di ba? Masama ba yung tumulong? Mabuti po ang tumulong. Yan. Hindi ka na nimimili ng tutulungan, hindi mo tutulungan lang ang kamag-anak mo. Dapat bukas sa mata natin sa paligid. Yan po, hindi yung nagbubulag-bulag ka kami, nakita ka na hirap sa labas, 'di ba? Walang pagkain o kaya lumapit sa iyo, ikaw naman deadma ka lang. Alam ng Diyos po. Yan, kaya wala tayong sasabihin na yung pag-deadma mo, alam ng Diyos. Yan, kaya alam ng Diyos lahat ng puso natin. Yan, kung sino talaga yung may pusong tumutulong, may pusong mahabagin, may pusong, 'di ba? Handang magpagamit, yan, or may pusong nakikita niya kung ano yung dapat, sino yung dapat tulungan, di ba, mga ganyan po. Yan, purihin po ang Panginoon. Tsaka hindi tayo yung puro sarili natin iniisip, di ba? May extra kang pera, puro sayo. Isipin mo yung ibang tao. Yan po. So, yun yung ano ng ating, di ba, what are the purpose of the gifts, the talents we receive from God. In Romans 12:7-8, easy to read version, whoever has the gift of serving should serve. Whoever has the gift of teaching should teach. Whoever has the gift of comforting others should do that. Whoever has the gift of giving to help others should give generously. Whoever has the gift of leading should work hard at it. Whoever has the gift of showing kindness to others
should do it gladly. Yan, purihin po ang Panginoon. Glory to God. So, kaya nga, dapat everything you do, diba, you should do it with love and for God. Yan po, hindi yung nagbigay ka, pero yung puso mo naman, parang kulang na lang, bawiin mo yung binigay mo, di ba? So, lahat yan nakikita po ng Panginoon. Yan. Kahit na, kunyari, nagbigay ka, eto lang bibigay ko dito sa tao na to, galit ako eh. Di ba? Yung tipong binili ko lang sa ukay, or ganyan, di ba? Ganun yung ano natin. So, dapat po, pag yung magbibigay ka, bibigay mo lahat na may pag-ibig, gagawin mo para sa Diyos, na parang ginagawa mo sa Diyos. Glory to God. At yun nga, di ba? Kung meron kang gift of teaching, mag-teach ka. Kung meron kang gift of comforting others, gawin mo. Di ba? Hindi mo ko comfort kasi alam mo, mayaman to. So, pag kinomfort ko to, baka bigyan ako ng 100,000, mga ganyan, di ba? So, purihin po ang Panginoon. At sabi niya, whoever has the gift of giving to help others should give generously. Yan, hindi ka magbibigay na, ay, tama na dito, 100 pesos. Di ba? Kasi, ibagay naman sa kanya 100 pesos eh. Di ba? O kaya pulibi lang siya. Pwede na yung tira-tirahan. Di ba? So, wag tayo magkaroon po ng ganyang isip dahil ang Diyos nakikita. Nakatingin sa ating lahat po. Purihin po ang Panginoon. In Colossians 3:23, New International Version, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Yan, di ba sabi niya, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Hindi mo iniisip na ginagawa mo yon kasi ang, kunyari, ikaw ay nag-aaral sa presidente, di ba? So, kaya, gagawin mo yon kasi nag-aaral ka sa presidente. Gawin mo yung talagang nararapat. Yan yung best mo nga. Di ba sabi niya, with all your heart, working for the Lord, not for human masters. Yan, gagawin mo sa trabaho. Di ba? Hindi mo gagawin kasi swelduhan ka. Gagawin mo kasi mahal mo work mo. Diyan ka kumikita eh. 'Di ba? Yan ang bread and butter mo. Kaya dapat mahalin mo rin yung amo mo. 'Di ba? Hindi mo ginagawa o kaya pag wala yung amo mo, hindi ka naggagawa ng maayos kasi hindi ka nakatingin sa amo eh, 'di ba? Purihin po ang Panginoon. In 1 Corinthians 15:58, easy to read version. So my dear brothers and sisters, stand strong. Don't let anyone change you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. You know that your work in the Lord is never wasted. Glory to God po. So my dear brothers and sisters, stand strong. Don't let anything change you. Always give yourselves to the work of the Lord. Ito po yung service to God. Yan, di ba? If you have that talent, you are engineer, you are a good singer, you are kahit ano pa yan, anong talent ka, di ba, designer ka, ganyan. So sabi niya na always give yourself fully to the work of the Lord. You know that your work in the Lord is never wasted. Talagang hindi wasted kasi po nakikita talaga lahat ng Panginoon. Naghihirap ka lalo na sa church, sa ministry, ganyan, lahat yun accounted. Sinusulat yun ng Panginoon, alam niya yun. Kaya nga, God is the God of all knowing po. Alam niya lahat eh, di ba? Glory to God. In Galatians 6:10, New International Version, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So, sabi niya, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Yan po na, hindi ka nga mamimili ng tutulungan, lalo pa, nakasama mo sa church. Yan, kasama mo naglilingkod at mga pastor, bishops, ministers, 'di ba? Sacrifices. Hindi yung yung tawag dito, ayoko na lang mag-state ng aking ng sample po kasi baka kumbaga iba isipin ng iba. So, kasi yung sacrifice na sa amin naghatid po yan. So, anyways, yan, talagang ko sa kanya, naawa, marami rin sana kung gustong gawin, yan. Pero at this time,
hindi ko pa magawa. Eh, dahil nga po sa ating kalagayan, and sabi ko nga, baka this is not the right time for me to do those things. Yan po, kasi siguro kailangan ko muna totally magpagaling. I really don't know. God only knows po. So, sa family of believers, diba, hindi tayo manghihinawang tumulong. Ako kaya nga sa Dubai, I really know those people na talagang meron silang, they have the heart to give. Or they have the heart to help. Yan. Siyempre, sabi ko nga, ako humihingi po ng tulong. At sobra akong bagsak na bagsak that time. Marami akong hiningi ng tulong. Yan. At alam ko na, siyempre kung sino yung nag-deadma, kung sino yung nag-ano. At I don't parang meant na galit ka sa kanila or something. Of course, I should understand. And, ayun nga, alam ko kung sino yung malalapitan talaga, yun talagang they have the heart to help, to understand your situation po. So, glory to God. In Luke 17:16, easy to read version, he bowed down at Jesus' feet and thanked him. He was a Samaritan. By the way, before I forget, let us also, for the believers, let us not forget our pastors, especially those pastors in the small local po, na of course, we should think of them. 'Di ba na sila ay walang sweldo. Sila ay yung sa kahabagan ng Diyos, umaasa. Yan, but they need something to eat, something kasi po, for all the viewers right now, the tithes and offering, yan po ay napupunta sa church. Hindi po yan napupunta sa mga pastor, ministro, bishop, apostle. Yan po ay napupunta sa church para ipagpatayo ng church, para hindi ko na alam yung iba. Yan po. So, ibili ng lupa, ganyan. Di ba, purihin po ang Panginoon. Kaya, ang mga pastor talaga, manggagawa, they really don't have anything. Unless, yun nga, by the grace of God, mercy of God, and those brethren that who will help them, support them, because they know the situation na they are not salaried po. Glory to God. He bowed down at Jesus' feet and thanked him. He was a Samaritan. Ito po yung may 10 ketong, 10 leprosy po, na isa lang yung bumalik sa Panginoong Jesus po. 2 Corinthians 4:1 ba to? English Standard Version. Therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart. So, be involved in the ministries in the church po. Yan, kung kayo ay maano sa church, better yet, involve yourself in the ministries. Because those ministries will help you for spiritual growth. Yan. At mararamdaman mo talaga yung accomplishment, fulfillment, joy, na ikaw ay nagpa-participate sa mga ministries, kasi mas lalo ka pinalalago. Mas lalo mo nakikilala ang Diyos mabuti. Yan, purihin po ang Panginoon. Kumbaga, may talik ka eh. Di ba? Paggamit po sa Panginoon. Yan po. Purihin po ang Panginoon. Kaya hindi, kumbaga yung parable of talents, hindi mo iimbakin yan. Di ba? Ang galing-galing mong kumanta, pero ayaw mong kumanta. Yan, palit tayo. Glory to God. And number 3, to serve the Lord, to glorify the Lord po. In 1 Corinthians 10:31, New Living Translation, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Praise the Lord. So, eto rin po, ayun na nga. So, whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Sometimes, di ba, the people in the church, somebody will invite you and will ask you, kunyari, to drink. And, yung nga, by the grace of God po, in the church, no one, which I know, no one is drinking liquor. Lalaki man or babae, walang umiinom because we have taught. Yan po, na ang alak, ang sigarilyo ay masama sa katawan. Yan ay magkakaroon ka na kung ano-anong klaseng sakit. But if in case na somebody will offer you, kunyari, red wine naman yan, ganyan, or kung ano pa man, di ba, titikim ka, ganyan,
na ginagawa mo yun, kumbaga para lang paunlakan siya. You are not doing those things para ikaw ay maging manginginom na or ano, di ba? Ikaw ay unbeliever na. Purihin po ang Panginoon. So, the Church of God has spiritual gift from God. In Ephesians, nasa na ba ako? Sorry po. Ito pa pala, 1 Corinthians 1:7, New Living Translation. So now you have every spiritual gift you need as you eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ. So the Church of God has spiritual gifts from the Lord. Glory to God. And hindi na natin discuss po yan, mga spiritual gifts. Ephesians 4:11, ito na lang yung ano ko dyan na verse. 4:11 to 12, New Living Translation. Now these are the gifts of Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Glory to God. So, yun po yung, kumbaga, mga spiritual gift, bukod pa yung meron kang discernment, yan, bukod pa yung, tawag dito, may mga iba pa po, yan. Purihin po ba ano, yung mga, parang gifts of prophecy, yung visions po, yan. So, purihin po ang Panginoon. 2 Corinthians 8:7, easy to read version. You are rich in everything, in faith, in speaking, ability, in knowledge, in the willingness to help, and in the love you learn from us. So now we want you to be rich in this work of giving to. Glory to God. So, yun nga na basta kung ano yung natanggap mo sa Panginoon, 'di ba? Yan ay yung nga purpose of the talents, the gifts that God has given us, na dapat yan di mo sinasarili. Yan, pinayaman ka ng Diyos, 'di ba? Mamamasyal ka, pupunta sa kung saan-saan kasi marami kang pera. And that what those people, some people are doing na yung nga, they have the money, they have the, di ba, properties, they have those things na they are going here and there and not thinking that what has given to them has something na parang there is a purpose. Yan, hindi talaga sarili mo lang iisipin mo. Yan. At saka yung isipin mo nga, yung mga tao, yan, hindi ka makasarili. Yan, tsaka yung pakitang tao. Yan, na kunyari, nagbibigay ka, nagtitip ka pa, ang laki mo magtip. Diba? Pero pag nakakita ka ng ano sa labas, ng, tawag dito, ng yung mga mahihirap or ano, dinededma mo lang. Yan. So, yun nga po, na number 3 natin, di ba? To serve the Lord, to glorify the Lord. So, whatever talents, gifts that we have received, yan, eto nga, na, I don't know that I have this talent pala na mag-share ng gospel, di ba? Yes, I know that I can talk. Yan po. Alam ko na nakakapagsalita ako. Of course, baby big tayo, nakakapagsalita. But it didn't come to my mind, yan, na there will come a time that God will use me for this purpose po. Yan, hindi ko naisip. Kasi nga, when I was in Dubai, I told you na, at hindi ko pala alam noon, na yung Holy Spirit na pala, sabi ko mahina po ang aking understanding. Yan, na yung Holy Spirit na pala ang nag-uudyok talaga sa akin, pumasok sa Bible school, yan. But it didn't push through, but by the grace of God, God made it happen. Yun po, na pinangyari pa rin ng Panginoon, maraming dumating na bagyo, dilubyo sa buhay ko, pagsubok. But by the grace of God, my purpose, yan, in this world, God made it happen po. Purihin po ang Panginoon, yan. At sana po may natutunan po tayo sa akin po pagbabahagi ng kanyang mga salita ng testimony. Magkaroon po tayo ng malinis na puso. Yan, ng isip, huwag tayo maging judgmental. And everything we do, we should do it with love for God. And yung nga, hindi lang yung family mo. Buksan natin yung mata natin sa labas. Yan, di ba? Pag nakakita, pikit ka na. Yan, huwag tayo makasarili po.
Yan, purihin po ang Panginoon. At meron pa ako isang nasa isip, pero nakalimutan ko na. But anyways po, na yun ang gusto ng Diyos para sa atin. And again, sana po tumanggap na po tayo ng kaligtasan. Di ba what I shared before, na ang rapture will come any moment. In the twinkling of an eye. Yan, hindi alam ng mga anghel. Yan, ang ating Panginoong Hesus, tanging ang Ama lamang po. Yan, kaya tayo ay hindi tayo dapat natutulog. Yan, lalo na sa mga believers. And what we should do, tanggapin mo Panginoon. Dumating mamayang gabi, at least natanggap mo na. Diba, yan ang karunungan po. Yan, hindi ka, nagpapatumpik-tumpik pa alam mo na napupunta ka sa dagat-dagatang apoy, ikaw ay nagmamalaki pa. Diba? So, tayo po ay magkaroon ng repentance, pagmababang puso, loob, maisipin natin ang sarili natin sa Panginoon dahil lahat po ng nagmamalaki sa Diyos, na hindi siya tinatanggap, mapupunta sa dagat-dagatang apoy, makakatikim ng parusa po ng Panginoon. Yan, ako nananakot, yan po ay nasa Biblia po, nasa kautusan ng Diyos. So, purihin po, Panginoon, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pagtatagumpay sa araw ngayon ng Wednesday. Ama, muling tinawid mo ang iyong abang likod, O Diyos, sa kalakasan mula sa iyo. Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat po sa aming mga kaibigan na tumunghay sa aming FB Live today. Patuloy mong silang bigyan ng kalakasan sa araw-araw, ng biyaya, Panginoon, mula sa iyo. Ganon din, O Diyos. Patuloy mong bigyan sila ng desire, interest, O Diyos, na makinig na yung mga salita, Panginoon, upang higit nilang makilala ka. Dakilang Diyos, nawa, ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw maglaan ang lahat ng aming pangangailangan. Dakilang Diyos, alam mo ang laman ng aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Sa isip man namin, ito, O Diyos, ay imposible. Ngunit talangin namin na dagdagan mo ang pananampalataya ng bawat isa. Hindi kami manghawakan sa magagawa ng tao, ng aming sarili, sa aming lakas, sa aming mga tinatangkilik, bagkus sa iyong kapangyarihan, sa iyong mga lakas, O Diyos, sa iyong biyaya at mga pagpapala. Panginoon, salamat po muli. Dali mo kami sa araw ng bukas upang makapagbahagi na yung mga salita. At Lord, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, see you po all tomorrow. Mag-ingat po tayo lagi dahil sobrang sama na po ng panahon. Yan, mag-ingat kayong sumagot ng telepono, friend request, dahil ang sama na po ng mundo, 'di ba? Kung yung nasa gobyerno, akala mo edukada, 'di ba? Edukado. Pero 'di ba? Yan po. So sana naintindihan niyo po ako. Kaya hindi mo talaga makikilala ang ng tao unless ilabas po ng Diyos ang lahat ng natatago sa dilim. No po, kaya wag tayong ngayon pa lang tumanggap na po tayo ng kaligtasan. Kasi kung ikaw may tinatagong lihim, ngayon pa lang tumanggap ka na para ikaw ay patawarin ng Panginoon, makilala mo ang Diyos, maging anak ka ng Diyos. Purihin po, Panginoon. God bless us all.